Hindi talaga matapos itong issue tungkol sa International Criminal Court o ICC. Maglalabas ba ng warrant of arrest o hindi? Pag nailabas ba, ipatutupad o hindi ng gobyerno? Kahit na sinabi ng PNP sa magitan po ni Colonel Jean Pajardo na hindi nila ipapatupad ang warrant of arrest, yan po ay policy ngayon. Pero siyempre, ang Malacanang pa rin po ang may utos dyan at yan ho yung kanilang gustong gawin. Pero hindi pa rin tayo nakakasiguro kung yan ay mananatili. Conforme yan sa sitwasyon. Kaya bilang paalaala na rin, siguro yung mga taong iniimbestigahan o pwedeng maisyuhan ng warrant of arrest, ay dapat maging maingat kayo. Siguro itigil na rin ninyo ang mga panlalait at mga batikos kay Pangulong Marcos. Kasi kayo ay sinasalba ng gobyerno ni Pangulong Marcos diyan sa isyu ng ICC. Pero kung magpapatuloy ang mga batikos at kawalan ng respeto, hindi natin masisi ang Pangulo kung magbago or baguhin ang kanyang mga pahayag at policy rito. Tama, sa ngayon, ang sinasabi ng PNP, hindi nila ipapatupad kasi sila ho yung mag-i-implement ng warrant kung darating. Yan ay maaaring hindi natin pwedeng panghawak ang pamatagalan. Anything can happen, pwede ho talagang mabago. Diba? Yun po yun eh. So, sana maging maingat din at hindi pwedeng mag-relax kasi ho yun ay problema talaga na kinakaharap nyo yung may mga kaso. Katunayan, si Senador Bato de la Rosa ay talagang hindi rin kumpiyansa na yan ay magiging matibay na panghahawakan. Lalo na ngayon sinasabi ni Attorney Cristina Conte, isa ho sa mga nakatutok dyan sa kasong yan. Ano ba ito kanya sinasabi tungkol dito? If you ask me, most likely, Senator Bato will be among those who will be considered most responsible. It is because he has been mentioned in several documents issued by the Office of the Prosecutor. Hence, Yeah. Attorney Contis. So, yan ho yung sinasabi. Talagang si Senador De La Rosa ay kasama doon. Pero yung nga hong, kasi si Attorney Conte, yan ay nakatutok dyan sa kasong yan. Kung di ako nakakamali, assistant counsel o isa sa mga abogado na nagbabantay sa usaping ito. So tama lang na hindi natin masisi na yung tulad ni dating Pangulong Duterte o yung mga Duterte at saka si Bato de la Rosa, Senador, ay mabahala dyan. Kasi nga kahit ulit-ulit na sinasabi ng PNP at ng gobyerno na hindi patutupad kung sakali na magkaroon ng warrant of arrest, hindi ho yan pwedeng panghawakan pa na 100%. Kasi nga pwedeng magbago. Kaya nga inuulit ko yung sinabi ko, dapat ay magbago na rin itong mga taong inimbestigahan kasi kung mananatili nga po yung panlalait at kawalan ng respeto sa punong ehekutibo ay delikado yan. Kaya nasa inyo na rin yan. Although susuportahan kayo ng gobyerno, pero kung sakali na patuloy naman ho yung mga batikos ay baka humag-iba. Hindi natin makukontrol 100%. Lalo tigit ang pressure ng international community ay nandyan. Huwag natin kalimutan ng malalaking mga bansa sa Europe ay membro ng ICC. Pangalawa, maraming mga bansa na nakatutok sa human rights violation or karapatang pantao dito sa Pilipinas noon hanggang ngayon. Kaya kung hindi talaga pwedeng panghawakan na kahit sabihin pa ng pulis na hindi nila gagawin na ipatupad ang warrant, conforme ho yan sa magiging policy. Yan ay policy ngayon, pwedeng magbago. Okay. Any comment, reaction sa isyong ito? Samantala, ay talaga hong ano itong sinasabi ni dating congressman, dating military ito, si Gary Alejano. Sabi po ni dating congressman Alejano, isa rin military, na naniniwala siyang ang military hindi magpapagamit sa kahit kaninong politiko dahil professional ang mga sundalo ngayon, iba nung araw. Sinasabi rin na dating congressman na naniniwala siyang alam ng mga military ang kanilang sitwasyon. Kaya't hindi yan basta-basta pwedeng gamitin at utusan. Hindi daw ang military hindi ho pwedeng utusan ng pribadong sektor o hindi rin daw ang military hindi private army. Yan ay sundalo ng mga Pilipino, sundalo ng gobyerno sa ilalim ng batas. Yan ang sinasabi ni dating Congressman Alejano at totoo yun. So huwag utusan na parang private army ang dating dahil hindi sila ganon. Although nanindigan na ang military na hindi sila papagamit. Non-partisan ang police at military. Yan ang inyong panghawakan. Hindi yan magpapagamit sa mga personal or anumang interest ng iilang sektor. Okay?
Speaking of former Congressman Alejano, meron siyang apila na kung pwede raw ay dagdagan pa ng Pangulo ang tapang or tigas ng mga panindigan. May mga ganun pa eh. At saludo na sila, tingin nila tama na yung mga statement ng Pangulo na talagang paninindigan ang dapat panindigan at hindi siya patitinag sa mga naninira sa kanya. Pero sabi ng dating congressman, mas maganda raw kung dagdagan pa yung tapang para itong mga nanggugulo at sumisira sa ating daw gobyerno, hindi sila pwedeng ganun-ganun lang ang mga sasabihin. So, paparamdam na ito si Alejano, ito ho ay kasama ni dating Senador Trillanes. Ito nasa oposisyon noon hanggang ngayon, pero alam nila na yung mga nanggugulo ay wala sa kailang hanay. Yung mga negatibo at sobra ang batiko sa gobyerno ay sa grupo yan ng mga Duterte supporters. Kaya nga, ang gusto niya ay dagdagan pa ng tapang o higpit ng ating Pangulo. Pero hindi natin pwedeng pangunahan yan. Style yan ng leadership or management ng ating Pangulo kung ano ang kanyang dapat at gawin para sa ating bayan. So, abangan natin kung ano po ang mga mangyayari dito. Sunod na pag-usapan natin ay itong issue ng ano ba itong issue ito na parang alarang katapusan Duterte, Laila de Lima, mukhang umiinit yung kanilang hindi pagkakasundo. Ngayon sinasabi ni Attorney Laila de Lima, tagapagsalita ng Liberal Party, na ito raw po ay makasariling galaw. Ayan, ewan ko kung anong sagot dyan ng kampo ni Duterte. Makasarili daw galaw yung plano ni Duterte tungkol sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. In other words, ayaw din ng lehitimong oposisyon ng Liberal Party na magkawatak-watak ang Pilipinas. Sino ba naman may gusto niyan? Di ba? So, patuloy na lumiliit na porsyento ang may gusto na humiwalay ang Mindanao. Okay? Kaya kayo mga taga Mindanao, bantayan po ninyo. Yung mga pipiliting kayo na humiwalay, magdalawang isip kayo. Labag yan sa saligang batas. Walang malaking suporta kahit kanino. Dahil ang mga negosyante, Bangsamoro Autonomous Region, mga politikong local and national, ay nagsabing hindi pwede. Kailangan manatiling Pilipinas yan. Kung sino man po ang nagtutulak niyan, ang sabi ni Attorney Laila de Lima, spokesperson ng oposisyon, yan ay makasariling galaw. Ayawan ko kung ano magiging tugon dito ng kampo ng mga Duterte. Ayan So kung yung mapapansin, si Alvarez Duterte ang may idea niyan. Ngayon, ang sinasabi ni Alvarez, hindi naman sila doon nagmamadali. Parang dahan-dahan, parang nag-iba ang tono. Pero nung una, talagang decidido sila Ngayon daw, hindi pwedeng biglaan. Kasi nga, alam niya, kakaunti ang suporta, halos wala dahil nagsalita na ang mga congressman from Mindanao, senador from Mindanao, at yung mismong taga Mindanao, hindi sumasang-ayon sa idea ng Alvarez Duterte Group dyan po sa Davao Region. Ayan, okay? So, ako naman ay nagbabantay po sa mga nangyayari at ang aking mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV ay talagang nakatutok dito dahil naniniwala ako kung ano yung batas at hindi dapat makahiwa-hiwalay ang bansa dahil lang sa interes ng iba, hindi rin natin papayagan yan. Tayo magiging bahagi ng papabor sa majority o nakakaraming Pilipino. Prinsipyo ang usapan dito, hindi political interest.